Hi! Good evening! Kamusta po ang lahat? So, yun mga kadaldal. O yan, mga kadaldal pa rin. Ayun mga kadaldal, gusto ko lang i-record ang memories ko na ito. Kasi gusto ko pag tumanda na ako ay babalikan ko to yung memories na to. Kasi ito ay magiging forever ko nang gagawin. So, ayan, kung napapansin nyo, itong video na ito ay pang YouTube. Sa YouTube ko siya ipopost. And syempre, share ko lang din dito sa Facebook. Ayan, para to sa benefits ko. Pag naging matanda na ako, so yun naman talaga ang purpose ko. Kaya ako nag-video-video ng mga sarili ko. So, ito, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba ako napunta dito sa ganitong sitwasyon. Sa simbahan. Ayan, kung napapansin nyo, nakaputi ako ngayon kasi ako ay magsiserve. At today pala ay December 16, 2023 at ito yung pangalawang simbang gabi. So, ito yung first ko na magsiserve ngayong simbang gabi. So, sa hindi po nakakaalam, sa mga hindi pa po nakabasa at di pa nakakaalam, nakakakilala sa akin, ako po ay isang commission readers or comre ng simbahan sa ngayon. Pero before yan nga po ang ikukwento ko sa inyo, paano ba ako napunta dito sa simbahan, di ba? Parang hindi makapaniwala yung iba dyan. Kasi kung makikita nyo yung mga memories ko dyan sa YouTube, ay talagang kakaiba. So kahit nga ako, hindi ko rin ine-expect na mapupunta ako sa simbahan. So, kukwento ko lang sa inyo at share ko at para na rin sa memories ko, paano ba ako dito napunta? Paano ba ako tinawag ni Lord? So, baka maka-inspire din sa tulad ko mga makasalanan. Baka mayroon dyan na nanonood na gusto rin maglingkod kay Lord at hindi niya alam kung paano. Katulad ko dati noon ay hindi ko alam kung paano ko simulan kasi alam ko makasalanan ako at hanggang ngayon nakakagawa pa rin ng kasalanan. Pero kapag tinawag tayo ng Diyos ay hindi talaga tayo makakatanggi. So ito na nga, ganito po nagsimula ang lahat. Dear Ate Charo. So yun nga, kung hindi sadya ako nakikilala, ako po talaga ay masyadong magulo, maingay, at talagang pariwara ang buhay. Pariwara no? Magulo po ang buhay ko. Since bata pa lang ako, from broken family, kung saan ako nakatira, Stokwa, hanggang sa, ang dami ko napasukang work, kung ano-ano, hanggang sa, yun na nga, nakilala ko yung husband ko. So yun, foreigner po ang husband ko at ngayon po, hiwalay na kami. Meron po ako 2 anak. So, ayun nga, sa panahon na yun, napakagulo na buhay ko. Masasabi ko nga na ako po ay dating bar girl. Laman ng disco. Ayan, halos naikot ko ata ang Manila, kaka-disco, kaka-nightclub, diba? So, lahat ng mga kalayawan, kasayahan, nagawa ko na. Barkada, bisyo, yun, napasok ko yun. So, lahat siguro na experience ko. So, ito na nga, nung nagkaroon na ako ng anak, syempre, nanahimik na ako sa bahay. At sa pagmumuni-muni na pananahimik, doon ko na-realize na, ayun, love pa rin talaga ako ni Lord kasi sa panahon na nakapariwara ako kung saan ako napupunta ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. So may mga panahon na nakakapagsimba pa rin ako pero syempre hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Basta alam ko lang magsimba. Alam ko lang Katoliko ako. Alam ko lang kailangan ko magsimba. So paminsan-minsan nakakapagsimba ako pero hindi ko talaga naiintindihan yung doctrine at mga teaching ng Catholic. So, hanggang sa, ito na nga, abang nagsimba ako, may mga nakaka-inspired sa akin na mga kakilala ko na nag-service simbahan, na parang wish ko, sabi ko, sana gusto ko rin maging ganyan. Kaya lang, yun nga, sa unang simbahan na pinuntahan ko, na nagtanong ako kung pwede ba akong ang una ko nga gusto nun ay choir.
That time kasi wala akong kasama. Gusto ko sana may mga kasama akong tropa. Anyway, nung dalaga pala ako, kahit bulak-bulak ko noon, nakapag-choir din ako ng simbahan. Siguro 3 simbahan ang nakantahan ko as a choir. Kaya, ayan, may idea na rin ako sa pagka-choir. Kaya nung nagkaanak na ako, lagi na ako nagsisimba rin, parang gusto ko mag-choir. Kaya lang, ayan nga, gusto ko lang, pero hindi ko ginawa. And then, ayun nga, and then, gusto ko naman, nakita ko na naman yung kumare ko, gusto ko rin maging reader sa simbahan. Pero that time pala, mahigpit ang simbahan talaga pala. Dapat pala ay hindi kasal sa civil, dapat kasal ka sa simbahan at dapat nakapag-komunyon ka, binyag at kumpil. So, that time, wala pa akong mga ganun at hindi na ako kasal sa simbahan. Kaya, hindi ko na siya pinansin. So, yun, lumipas sa mga panahon na wish ko lang na gusto ko mag-serve. Parang tinatawag talaga ako ni Lord na gusto ko mag-serve. So, may mga times na ini-invite na ako ng mga kakilala ko, ng kumare ko sa simbahan. Halika na, magpalista ka na. So, minsan tinetextin ako ng simbahan na ito na, ready na. Pero hindi talaga ako nakakago kasi bukod dun sa konsensya, lumalaban sa akin, sabi ko parang hindi pa ako ready. So, hanggang sa lumipat, nagka-pandemic. So, pandemic, simba-simba ako. Siyempre, walang kailangan magawin. Simba-simba, online. Tapos, sa online, ito na nga ang nangyari. Pagdating sa online, siyempre lahat ng tao ay nagpe-pray. So, ako naman, panay post din ako ng mga ginagawa ko as a Catholic. So, may mga nagko-comment sa akin, nagme-message sa akin, iba-ibang mga sekta pala, na kina-question, na parang binabatikos as a Catholic. So, ako, hindi ako makag-stand kasi wala akong alam. So, yun ang naging motivation ko, na nakatulong din at naging instrumento rin yung mga taga-ibang sekta, na nagko-comment sa akin, nagme-message sa akin, na pinagtatawanan nila ako kasi nga, binabatikos nga sa Catholic. Ay ako naman, nalungkot ako kasi hindi ko alam paano ko sagutin. Hanggang sa inaral ko siya sa online, nag-self-study ako, inaral ko sa online, sa YouTube, sa Google, kung ano yung mga sinasabi nila sa akin. Inaral ko yon. Hanggang sa nag-browse ako, hanggang sa may mga nakilala ako, mga vlogger, ng mga Catholic, may mga nakilala akong pare, na nag-motivate din sa akin at naging advisor ko. Hanggang sa tuloy-tuloy yun, siguro 1 year, inaaral ko yung Catholic doctrine at yung mga teaching, panay post ako. So may mga nakakaaway ako ng mga ibang sekta. Hanggang sa siyempre, kailangan ko rin i-stand yung ko kasi alam ko na. So, may mga nagagalit, may mga binlock ako. Hanggang sa, yun nga, nag-enjoy ako sa ginagawa ko na yun. Kasi nga, natututo ako. At parang feeling ko talaga na parang uhaw ako na maintindihan ko yung Catholic doctrine, Catholic teaching. Bumili ako ng mga libro, binasa ko yun. Tapos, hanggang sa nag-vlog ako ng mga santo-santa. Natapos ko yung isang libro. Hanggang sa, yun na nga, ikakat na natin, short na natin ang kwento. Hanggang sa, dumating na yung time na in-offer ako ng isang mga leader ng simbahan na kung gusto ko daw mag-commission reader. Nung una, ayoko kasi sabi ko, hindi pa ako ready. But, yun na nga, hindi ako nakawala. Hanggang sa sabi nila, attend ka lang ng training, try mo lang for 8 weeks. Sabi ko, sige, try ko lang. Pag hindi ko kaya, first week, hindi na ako tutuloy. Kasi nga, 8 weeks na magta-training, formation, ganun pala yun. So, first week, nag-enjoy ako. Hanggang sa natapos ko ang 8 weeks. Na-enjoy ko talaga kasi siya, ang dami kong natutunan. Hanggang sa hindi ko na malayan, tapos ko na pala ang 8 weeks. Nabitin pa ako. Ito na nga, hanggang sa dumating na yung time, after 8 weeks, pahinga muna. At ito na, in-installed kami. Pagka-installed, suot na kami ng uniform, binigyan na kami ng mga cruise, hanggang sa nanumpa na kami. So, parang ang bilis ng pangyayari na ito na, kumbre na ako. So, ayun, hindi ko talaga ina-expect na magbabasa ako sa simbahan. So,
So, yun na nga, nakailang basa na ako, nag-ilang readers na ako sa simbahan, dito sa community namin, subdivision, at sa simbahan ng aming parokya. At nag-i-enjoy talaga ako. So, yun lang po ang ma-share ko na pag tinawag ka talaga ni Lord, hindi ka makakatanggi. So, at kahit ano pa yung pinagdaanan mo, kahit gaano kagulo, kadilim ng nakaraan mo, ay hindi yan reason kapag plano ni Lord kung anong gagawin sa'yo. So, basta, syempre, pag nakay Lord ka, bibigyan ka niya ng wisdom para baguhin ka niya. So, yun lang. Masasabi ko lang ay hindi ako perfect. Hanggang ngayon ay makasalanan pa rin ako. At nakakagawa ng kasalanan everyday. At yun nga, nakakalungkot kasi syempre, nagsaserve tayo kay Lord. Pero sabi nga, ay si Jesus ay pumarito sa lupa hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya siguro ako ganun, na pinili ako ni Lord dahil ako'y makasalanan. At napaka-bless ko kasi sa daming tao ay isa ako sa napili niya na maglingkod sa Kanya. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi kahit ganito ako makasalanan ay tinanggap niya ako at pinili na maglingkod sa Kanya. So yun lang mga kadaldal, na kung feel nyo na tinatawag kayo ni Lord na mag-serve sa Kanya, ay i-go nyo yan. At kahit gustuhin nyo man umayo or umayo man kayo kapag ginusto ni Lord, ay wala kayong kawala. So yun lang po. At Merry Christmas po sa inyong lahat at sana ay na-inspired kayo sa kwento ko. Sa kwento ko na ang lesson dito na kahit ano pa ang nakaraan natin na maging makasalanan man tayo noon, ang Diyos pa rin ang may hawak ng future natin at siya ang mag-decide kung ano yung kapalaran natin at kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kasi nabuhay tayo dito sa mundo para pagsilbihan lang siya. Pagsilbihan lang siya at mahalin natin ang ating kapwa. So, yun lang po at Merry Christmas. God bless you po sa inyo. Bye-bye. Thanks for watching.